Ang nakilala ko si Jesus, nung pumasok ako sa CG sa Boni, no, sa bahay nila Pastor Ronnie. Ito sa kanila, sabi ni Ate Grace, ali ka dito, sumali ka dito. Kung ano yan siya, mag-Bible study lang tayo. Kung sige. Simula noong umaatin na ako ng Win Kids, marami akong natutunan tungkol sa kanya. So, yung talon, mga bata, nakaupo habang nakikinig ka ng Bible stories sa teachers mo, nag-activity kayo, and of course, nag-merienda. Doon ko unang nakilala si Jesus. Taong 2005, nang inimbitahan ako na magsimba sa Win Marikina, at sa pamamagitan ng panalangin, na-encounter ko ang Panginoong Jesus. Naniniwala ako na ang Panginoon gagamit siya ng pangyayari, ng tao, ng bagay para siya makapasok sa buhay natin. Sa amin, ang ginamit ng Lord si Ate Ella. Yung pamumuhay mo is tuwid din, no, para makita ng iba na ano yung difference na merong Panginoong Jesus sa buhay mo. Binasa ko yung Bible. Yun pala ang ano ni Jesus. Nung binasa ko siya, marami akong natutunan. Ginagawa ko to sa pamamagitan ng pagsamba, tanggapin niya sa akin sarili bilang aking ama sa langit. Pamamagitan ng character, minomodel mo si Christ, kasi nga we are ambassadors of Christ. May tao man o wala, isinasabuhay natin o sinusundan natin yung ginawa ng Panginoon. Lahat ng galaw natin, sa lahat ng salita natin, maraming nanonood sa atin. So as disciples of Christ, kailangan makita yun na pinamumuhay natin sa araw-araw. Discipleship. What is discipleship? I think discipleship ay ito yung pag-akay ng pagdadala ng kaluluwa kay Kristo. At hindi mo lang sila dadalhin kay Kristo, kundi tutulungan mo silang lumago sa pagkakilala at paglubog ng kanilang karakter patungo sa isang karakter na katulad ni Jesus. Discipleship, I believe first and foremost is God's Word. And we are just called to be co-workers in the vineyard. Therefore, because it's primarily God's Word. Ang discipleship ay isang buhay. Ito ay buhay na ipinakita sa atin ng Panginoon Jesus. Na hindi lamang siya pagsunod sa isang set of rules, regulation, kundi malaking bahagi sa kanya ikaw at ang relasyon sa Para sa akin, yung discipleship ay hindi lang simpleng pagtuturo ng patungkol sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus, kundi ito ay pagpapasa ng buhay, karanasan ko sa buhay ng iba. Mas powerful yon dahil kapag pare-parehong mga buhay natin ay nakita natin sumasang-ayon sa kagustuhan ng Panginoon, mas marami tayong madadala para sa Kanya. What is discipleship? Para sa akin, discipleship is multiplication. Multiply mo yung sarili mo upang mas maraming magawa. Mas marami akong magawa. Ako lang mag-isa ang tatrabaho or nagawa nito pinagagawa ng Lord sa akin. Mukhang may limitasyon ako o hindi ko lahat magagawa. Ito yung motivation para sa akin para mag-decide. Unang una ay salita ng Diyos. It's because I want to be here. That's one of His most important things. pagmamahal ng Diyos, yung pagyakap niya, kung paano niya ako sinustain. Yung living by example, yung makita ng mga dinidisciple natin, hindi lang yung knowledge about the word, kundi paano natin na i-apply yung salita ng Diyos sa ating
naranasan ko kasi yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig niya yung nagbibigay sa akin ng gasolina. Ang isa sa nakakapagpaligaya, nakakapagpapangiti sa ating Panginoon ay pag ginagamit natin yung ating mga giftings at tumutulong tayo, i-respond tayo tama doon sa kanyang calling. Challenge ko, number 1 is passion. And number 2 is passion. No, na kapag hindi po tayo kumilos, kapag hindi natin ipinaramdam yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay, ay maraming makasayang pagkakataon sa atin. Kapatid, kapamilya, kapuso, kamag-alawa, sa paglilingkod sa Panginoon. Seryosohin natin yung paglilingkod na ginawa natin, ginagawa natin, at patuloy pa natin. Siguro ang challenge ko sa bawat isa ay maglingkod tayo lahat na merong pag-ibig. Gawin natin ito na merong pagsunod sa Panginoon. Huwag tayong matakot na mahirapan dahil hindi madali. Marami tayong gagawin na hindi madali. Pero dahil sa biyaya at sa kanyang pagandang loob, magagawa natin ang mga bagay na hindi natin kaya. Turuan natin na hindi lang tayo ang maka-experience. Hayaan natin na tayong lahat ay makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong dinidisciple natin. So naturally, we proclaim Christ. We warn everyone we meet, and we teach everyone we can. All that we know about Him, So that if possible, Bring every man up to his full maturity in Christ. Christ-likeness in winning souls and making disciples.